Magandang araw mga kaibigan. Pupuntahan namin ngayon ang bahay ni Rizal. Dito pa lang makikita mo na mga street na pinangalan sa kanya at mga rebuldong nagpapaalala na siya ang ating bayani. Ang malaking simbahan ng San Juan Bautista na bakas ang kalumaan pero napapanatili ang kagandahan. Hello guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Dr. Jose Rizal kung saan tinatawag na Kalamba Rizal Shrine. Kilala natin ang bayani si Dr. Jose Rizal na sumulat ng mga non-limitang here at El Filipinismo at naging malaki ang influence nito sa ating mga Pilipino. Upang mas maunawaan natin ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, halika at samahan niyo kami tuklasin kung ano ang naging buhay. Ayon sa nakalap naming impormasyon, ang dambana ni Rizal ay isang tipikal na kwadradong bahay na bato na nagpapaalala sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Ito ay gawa sa batong adobe at ladrillo, samantalang ang itaas na bahagi ay gawa sa matigas na kahoy. Ito ay may mga bintanang gawa sa kapis. At sa silong bago pumasok sa unang bahagi ng bahay, makikita ang kalesa ni Rizal. Ngayon, nandito tayo ng gallery ang kaliwanagan. Halina at pasukin natin kung ano-ano yung matutuklasan at malalaman sa loob nito. At pagpasok nga namin sa galeriyang ito, makikita ang ilang pilosopiyang sinulat ni Rizal. Ang kwarto kung saan naroon ang kanyang batang rebulto kasama ang kanyang lola at sa harap nila ay may isang lampara. Dito raw ay kinukwentuhan siya ng kanyang lola ng tungkol sa paglapit ng gamagamo sa lampara. Sa katabing silid, bubungad naman ang talaangkanan ng buong pamilya ni Rizal na siya mismo ang sumulat. Ganon din ang iba pa niyang pilosopiya. Narito din ang kopya ng kanyang sertipiko ng binyag. Nandito tayo ngayon sa pangalawang galeriya, ang kapaligiran. Makikita dito sa talaan kung paano naghari ang mga Dominikano nung panahon ng Espanyol sa Casa Hacienda de Calamba at isa ang pamilya ni Rizal na pumuna sa pang-aabuso ng mga Dominikanong ito. Andito din ang ilang lumang kagamitan na ginamit nila sa kanilang sakahan. Ganon din ang kimona ng kanyang ina at ang larawan ng kanyang magulang. Mula sa mga talaang ito, nakita namin ang mga mapa at mga lugar na nasasakupan ng Calamba, Laguna. Ang mga magagandang tanawin na nakapalibot sa bayang ito. Ultimo mga ibon sa gunitan ni Rizal. Andyan din ang mga lumang sedula, lepereta at ilang mga resibo na galing sa kanyang mga kapitbahay. Narito tayo sa isang galeriya kung saan nilalaman dito ang karunungan ni Rizal. Sa bahaging ito ng bahay, sinasabing dito na hubog ang kaisipan ni Rizal. Dito siya madalas na mag-aaral kaya makikita mo ang mga ilang magpapaalala tulad ng iba't ibang klase ng mga ginamit niyang libro. At dahil nga mahilig magbasa ng mga libro si Rizal noong kanyang kabataan, matatandaang nakapasa siya sa pagsusulit sa doktrina Kristiyana, aritmetika at pagbabasa sa Colegio de Letran. At siya ang nakakuha ng unang karangalan nung siya ay magtapos ng Bachelor in Artes sa Ateneo. Kumuha din siya ng filosofiya at panitikan sa Universidad de Santo Tomas, ganun din ang kursong medisina. Mula naman dito makikita ang napakapintab na hagdan na gawa sa magandang klase ng kahoy. Hindi naman natin ang ikalawang palabas ng bahay. Halinan sa bahay. Habang inakit namin ang hagdanang ito, masasabing sadya nga palang naging maganda ang buhay ng pamilya Rizal. Makikita mo na agad ang dining area na nagkikintaban at matitibay na mga muebles. Kasunod na pinuntahan namin ang silid-tulugan ng mga babaeng kapatid ni Rizal. Isang papag na gawa sa matibay na kahoy, ganun din ang mga aparador at upuan na nandito. Ito naman ang kasunod mong malalampasan bago mo marating ang iba pang silid-tulugan, isang malawak na salas. Dito daw natitipon ang mga bisita ng pamilya Rizal. Dito din nagaganap ang mga pagpupulong ng mga grupong nagbabalak ng pag-alyansa laban sa mga Espanyol. Kasunod nga ng napakalawak na salas ang silid-tulugan ni Rizal. Maliit lang ang sukat nito dahil alam naman nating maliit lang na lalaki si Rizal. Siguro nagtataka ang ilan kung saan ang tulugan ng ibang lalaki na kapatid niya. Ayon sa impormasyon, naglalatag sa sahig ang ibang kapatid ni Rizal dahil mas komportable sila na natutulog na magkakasama. Dito naman sa dulong bahagi ang master bedroom, silid-tulugan ng kanyang mga magulang. Makikita ang isang malaking higaan at maliit na altar kung saan dito sila sama-samang nagdarasal ng pamilya. Sadyang napakalawak din pala ng itaas na bahagi ng kabahayan ng pamilya Rizal. Pagkatapos nga naming ikutin ang kabuuan ng mga silid-tulugan ng magkakapatid, pati na rin ang kanyang magulang, ay dumako naman kami sa kanang bahagi ng dambana. Naririto naman ang kanilang hapagkainan at ilang mga kagamitan na may kaugnayan sa kanilang pagluluto. Ang mga lumang plancha, sisidla ng tubig, palayok, bagerahan, lutuan at tapayan. Mga nakaistanteng pinagkakainan gaya ng mga pinggan, tasa at hawong, mga kubyertos at mga bandihado.
At pagkatapos nga namin tingnan ang mga lumang kasangkapan nila sa kusina, tumungo naman kami sa isang beranda kung saan nandito ang kanilang palikuran na gawa sa tabla, nakahiwalay ang kanilang paliguan at may mga 3 pang banga. At makikita mo rin dito ang gawa sa kahoy na balde bilang pansalok ng tubig mula sa isang malaking balon. Sa kaliwang bahagi nito ay may hagdanan papunta sa likod bahay. Matatanaw ang malawak na bakuran ng Pamilya Rizal. Pero bago tayo pumunta sa bakuran, puntahan muna natin ang iba pang galeriya ng dambanang ito. Andito tayo ngayon sa Italimang Galleria. Tuloy na atuklasin natin ang mga nilalaman nito. Isang mahabang talaan ang bumungad sa amin dito. Kung masipag kang magbasa at babasahin ang lahat ng nasa talaan, tiyak daig mo pang nakasama si Rizal dahil malalaman mo dito ang unang paglalakbay niya sa Europa. Marami ding mga kagamitan at tribulto ang nandito. Bagaman luma na, ay sadyang napapangalagaan ito na maayos. Nalaman namin na sa unang paglalakbay niya pala naisulat ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pagkagaling namin sa Italimang Galleria, ay nagtungo na kami sa ikaling galleria upang alamin kung ano ang manlalaman nito. Sa huling bahaging ito ng galeriya, kagaya ng ikalimang galeriya, may malawak na talaan din dito tungkol naman sa pangalawang paglalakbay niya sa Europa. Dito naman niya naisulat ang librong La Solidaridad. Makikita din dito ang mga ilang artifacts gaya ng mga medalya, mga rebulto at ang mga nagpapatunay ng kanyang katalinuhan. Makikita mo rin dito ang mga stamp at ang mga ginamit niya sa mga kompetisyon ng kabataan niya, maging ang mga lumang pera kung saan nakalimbag ang mukha ng ating pambansang bayanin na si Dr. Jose Rizal. Nandito rin nga pala sa talaan ang mga pirma ni Rizal at ang kanyang lumang kasuotan na ginamit noong panahong iyon. Pagkatapos nga namin ikutin ng buong galeriya, tinungo na namin ang kanilang bakuran. Dito natanaw namin ang isang munting kubo. Dito daw madalas maglaro si Rizal nung bata pa, pagpipinta at pagsusulat at kung ano-ano pa ang ginagawa niya habang nandito siya. Natanaw din namin itong rebulto ng Batang Pepe na may kasamang aso. Nagpapaalala ito na si Batang Pepe ay lagi nakikipaglaro sa kanyang alagang aso. Nilibot namin ang tingin ng malawak na bakuran ng bahay ni Rizal. Natanaw namin ang isang lapida ayon sa nakalap naming impormasyon, inilipat na din daw dito ang abon ng kanyang mga magulang. Nalaman namin na ang lahat ng mga nakita namin dito ay pawang replika na lamang, pati na rin yung buong bahay. Dahil ang orihinal na bahay ni Dr. Jose Rizal ay nasira na pala noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tanging ang orihinal na lamang dyan ay yung balon at yung sementadong sahig sa ibabang bahagi ng bahay. Ipinarestore ang bahay na ito alang-alang sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal at ito ay sa Order Number 145 of President Elpidio Quirino. Naging arkitekto nito sa pagre-restore si Juan Nakpil noong 1950 sa pamamagitan ng mga donasyon ng mga kabataan upang buhayin ang alaala ni Rizal.